300 Singapore dollars ang bayad. Hello everyone! So welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Ree, isang OFW dito sa Singapore. So for today's video, ang i-share ko sa inyo is about may nabasa akong post sa isang Facebook group. So for me, kaya ko to i-share kasi nakakatulong ito lalo sa mga first timer dito sa Singapore. First timer or mga baguhan o yung mga planong mag-apply dito sa Singapore. So ayun nga, kasi feeling ko naman itong pagko-content ko ng tungkol sa ganito is nakakatulong siya. Kasi may mga nababasa din naman ako na comment na nagtatanong sila ng mga sahod dito o like mga common questions na for me is nakakatulong din sa mga nagpaplanong mag-Singapore. Meron nga nag-comment noon sa isang post ko na inaayos na nga daw yung requirements niya kasi mag-a-apply siya dito sa Singapore. So ayun nga. So gusto kong ipagpatuloy yung mga ganitong content. Kahit yung iba naman para lang may ma-post ako. ang likod ng ka-cellphone, nakakainis naman to. 'Di ba ngayon nasa CR tayo nag-film. Wala na yung amo ko, umalis na, nagpunta na sa office niya. Tapos yung bata naman, yung inaalagaan ko is nasa school na. Yun, maulan pa ngayon, ang lakas ng hangin. Kung narinig niyo sa background, parang hangin, ang lakas. So, ayun nga, back to balik tayo sa main topic of this video. So, kasi meron akong nabasa sa Facebook group about dito sa isang work permit. Work permit daw niya is nawala ng 2 beses. Pero kahit 2 beses na magkaiba namang employer. Yun nga yung experience. Sa unang experience daw niya is nawala yung work permit niya. Naka-apply naman siya ulit, nabigyan siya ng bago. So ayun, pagka-end contract daw, pag umuwi siya, tapos bumalik after basta yung sabi niya dito, sabi niya dito, wait, hanapin ko lang. In-screenshot ko yun. Kasi yung pagkabasa ko, gusto ko i-share sa inyo. Lalo na sa mga viewers ko na nanonood, gano'n na willing magtrabaho dito sa Singapore. Kasi diba, baka hindi nyo nabasa, at least, i-share ko sa inyo, tapos nakita nyo yung video ko. Nakakatulong. So, ito yung nakita ko. Hello everyone, ask ko lang if my experience, if my same experience ako dito last 2022 or 2023 ata, nawala ko yung work permit ko with my first employer. Then we applied for replacement. Then after my contract, umuwi ako. Then after 1 year and 3 months, bumalik ako dito with new employer na po. Then now po, nawala ko ulit. I don't know, maybe nalaglag siya sa bag na gamit ko nung off. Or mag-apply for replacement, same price pa po kaya. So ibig sabihin, na binayaran niya pala din yun nung dati, nung nawala. Actually, wala ko experience sa mga ganito. Pero, may nabasa kasi ako sa comment na may bayad daw na 300 SGD, Singapore dollars. Alam niyo yun, 300 Singapore dollars, around, na yun? Wait lang. Around 15,000 yata, hindi. 15,000 yata. Yun, di ba? Tapos, pagbayarin ka, Diyos ko. Sayang yung pera, besh.
Kaya ko to i-share sa inyo, gustong i-share sa inyo. Kasi ang sayang nung pera nung, if halimbawa, kasi ikaw yung nakawala ng work permit, I'm sure ikakaltas ng employer o 13,500. Ang ano, if 45, if tag 45 yung rate ng exchange rate, nasa 13,500 siya. O diba, imagine nyo, mawala yung work permit nyo, tapos pagbayarin kayo ng ganun, tapos yung sahod nyo nasa 750 lang, o ganun. Kasi para sa mga first timer this 2026, ang salary is mga nasa 700 or 750. So, ang mahal, sayang, parang almost kalahati ng sahod mo. Kasi yun yung nabasa ko sa comment na baka daw 300 ang ipabayad sa'yo, or worse, hindi ka nabibigyan ng replacement ng MOM. Lalo sa kanya is 2 beses na nawala yung work permit niya. Kaya sa mga baguhan, mga first timer, dapat ingatan nyo talaga yung work permit nyo. Kumbaga, yan, kadugtong. Pag nasa Singapore, kakarugtong ng buhay mo yan. Ayun, tama ba yung term ko? Yun. Kasi ako talaga, pero yun nga, nakakatakot din naman talaga mawala yung work permit kasi hassle. Mag-contact ka sa MOM or tapos, di ba, to sabihin pa sa amo, baka pagalitan ka pa ng amo, yun nga. Kaya dapat triple ingat talaga sa work permit. Ako din dati, akala ko na wala na din yung akin kasi di ko alam na, yung kasi ang kalat ng bag, ganun. Pero ngayon, naka-organize na siya. Bumili ako ng sa mga medyo burara kasi dyan, for me, bili kayo ng, di ba kasi yung cellphone talaga, yun talaga yung pinag-ingat na ingat sa atin. Kaysa yung cellphone na ginamit ko for recording is, may siya, yung wallet sa likod. Tapos doon ko nilagay lahat, yung work permit, MRT card, tapos yung DBS card ko, yung bank card. Yun, doon ko nilagay lahat para iisang lugar lang. Para pagpapasok din ng MRT, diretso tap lang, hindi na magkalkal-kalkal sa bag. Kasi ganyan ako dati, kalkal ako ng kalkal, nakakais, diba? Mag-ano ka pa, consume ka pa ng oras sa paghahanap ng mga cards mula nung pag sa MRT. Ganun. Kaya nung nakita ko yung ganyan, yung parang wallet sa likod ng phone. Kasi ayaw ko din yung cover. Di ba may ibang cellphone, yung phone case, may iba na may cover, ganun. Tas yung kabila is parang may lagayan din ng mga cards, ganun. Yung sa akin kasi, yung binili ko sa likod lang. Para hindi na paggamitin yung cellphone, hindi nakalaylay. Ayaw kasi ng ganun. Pero yun, depende pa din sa inyo. Pero yun nga, para for safety, para mas mabilis lang din, 'di ba, pagka halimbawa minsan 'di ba may mga pulis, halimbawa may magtambay ka sa mga park, minsan kasi may mga pulis na mag-check, random check, mag-random check yan sila kung may work permit ka ba, ganun. Pero ako sa 3 years ko naman dito sa Singapore, never ko pa naman na-experience na na-check sa pulis kung may work permit ba. Pero may mga napansin ako doon kasi duman lang naman ako noon. Tapos sabi nung kasama ko, chine-check daw sila kung may work permit. Ayun. Pero diba pag may ka na dito na sa likod, mabilis lang. Pag i-check ka ng police, yun, pakita mo lang, hindi ka na magkalkal. Pero meron din yan sa cellphone, pagdating mo dito sa Singapore, paggawan ka ng SingPass sa app. For me, maganda din may SingPass ka. Kasi, mabilis lang, para hindi ka na bitbit ng halimbawa din, magkuha ka ng card. Ay, hindi, magkuha ka ng bangko ng yun, for savings. Di sa SingPass mo lang, screenshot mo lang, isa kasi sa requirements yun. Di ba meron tayo sa kasama ng contract yung parang siya, kung yung address ng employer mo, magkano yung sahod mo, mga ganon. Kailangan kasi yun pag mag-open ka ng bangko dito sa Singapore man o sa yung Singapore Bank or Philippine Bank. Meron din naman dito Philippine Bank. 'Di ba sa PNB, kung gusto mo mag-save gamit ang Philippine Bank, din
Doon ka sa PNB mag-open. Yun kailangan yun sa may sa may SingPass. Pwede ka gawa ng account ka nun, tapos screenshot, tapos yun yung ipasa mo na requirements. Pero meron din yan sa contract. Para pero mas prefer ko yung dito sa cellphone kasi screenshot lang, tapos pasa sa pasa doon sa mga teller doon sa bangko. Kasi pag yung galing talaga contract, galing ng MOM, magbibit-bit ka pa. Pero pagkano, okay din naman. Di ba, napunta na din ako dito. So, yun nga, ang purpose ng video na to is yung sa ingatan ng mabuti yung work permit para hindi mawala at magbayad ng $300. Not sure pa nga kung $300 ba talaga yun. Basta nabasa ko lang din naman sa comment na $300. Pag dalawang beses na daw nawalan. Pero pag first naman daw, parang di ako sure. Parang may nabasa din na pag unang wala is walang bayad. Bigyan ka replacement for free. Pag dalawa, yun na yun, may bayad. Tapos, hindi pa yun sure kung i-approve ng MOM. Tapos yung pangatlo talaga, wala, pauwiin ka na. Kasi na yun, tawag nito, careless na yun. Hindi na yun nag-iingat, wala na yung pag-iingat sa gamit, ganun. Baka iisipin ng MOM sa'yo. MOM is yun yung, government agency na, MOM, Manpower of Ministry of Manpower Government yun dito sa Singapore na nagaano ng mga mga domestic helper, mga foreign workers, ganun. Ayun. So, yun lang naman yung gusto ko i-share, lalo na sa mga baguhan na magsobrang ingat sa mga work permit. Kasi, kadugtong yun ang buhay natin, yung work permit. Well, nandito tayo sa Singapore. Lalo na din yung mga passport, ganun. Kasi di ba hassle pag yun nawala. So, ayun lang naman yung gusto kong i-share, especially sa mga viewers ko na nagko-comment. Thank you. Kahit na di ko alam kung tinapos niyo ba yung mga video ko, pero thank you. I feel like na nakakatulong din tong mga nagawa kong content. Thank you for watching, everyone. Don't forget to like, subscribe, and comments for more kung anong gusto nyong i-content ko, kung ano yung mga tanong nyo. Bye-bye!